Amen. At itutuloy po natin ang ating pong Sunday School at sa ating pong pag-aaral all about the purpose or the designed on purpose. And pangatlo na po natin ito sa topic po natin ng na ito, no, mga kapatid. At for 3 weeks ay pinag-aaralan po natin ito. Again, the very goal of this lesson na designed on purpose is for us to be reminded that we are kept in the mind of God. Amen? At yan po ang ating pong pinag-aaralan po dito. And last Sunday ay natapos po tayo doon sa 2 puntos. Kung matatandaan nyo po yung 2 puntos na aking pong i-share po sa inyo regarding this lesson that creation proves intent and thoughts proves attention. And the second one is his thoughts are active and not past tense. Ngayon po ay meron po tayong pag-aaralan na napakagandang ilagay din po natin sa ating pong isipan regarding this matter for us na maalala po natin lagi that we are designed on purpose. Okay? At by doing this, mga kapatid, or by learning this, ay makikita po natin dito, mga kapatid, na hindi natin babasta-bastahin ang ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Amen? At of course, syempre, kasi malalaman natin that in every day of our lives, ay tayo po ay merong purpose kung bakit po tayo nilikha ng Diyos. Okay? So, tuloy-tuloy po tayo. Tayo po ay magbabasa ng ating main text which is written in the book of Jeremiah, chapter number 29, verse number 11. Jeremiah chapter number 29 verse number 11. Okay? At para po sa mga walang Bible, kung may katabi po kayo na may Bible, ay kindly share to them, no, yung inyong pong Bible. At kung hindi na talaga kayang basahin yung maliliit na letra ng Biblia na yan, ay pwede naman po kayo tumingin sa screen sapagkat we are providing verses for you. And especially sa mga nasa online, pero maganda pa rin talaga na dala nyo yung Bibles ninyo. Okay? Kung may nakita po kayong Bible School student na walang Bible, pakishare na lang po sila ng Bible. Po. Okay, Jeremiah chapter number 29, verse number 11. Are you there? Amen. The Bible says, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an unexpected end." Okay? So again, ay mamaya i-lay down ko po ulit sa inyo yung context or yung storya kung bakit po ganito ang talata po na ito. Let's bow our heads for prayer, please. Our most gracious Heavenly Father, we thank you, O God, for what you have done for us sa buong magdamag Panginoon, ang isang kapahingahan na ibinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa panahon, O Diyos. And we know that may purpose kayo kung bakit nyo po ito pinagkaloob po sa amin. And thank you, O God, for waking us up higit sa lahat. Salamat po sa panibagong buhay, for another life that you have given to us, O God. And that's why we are here in your house to honor you, to glorify your name, and to lift up your name and to praise you for what you have done, Panginoon, sa buhay po namin. And as we start this week, nasa unang araw po kami ng linggo po na ito, ay kami po ay naghagalak na muli kaming makakapakinig ng inyong pong salita. So, O God, give us an open heart, an open mind as we listen to this lesson. And ganun din po, Panginoon, ay bigyan nyo kami ng maayos na spirit and right attitude. Please do take care also, O God, of our fellow brethren who are still coming in. Please take care of them. Bigyan niyo po sila ng maayos na kalsada, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa anumang pong aksidente, ang mga kasalubong at ang mga kasabay po nila, O Diyos, ay patuloy niyo pong ingatan upang kami po ay magsasama-sama dito po sa inyong pong tahanan, Panginoon, ng punong-puno ng kasiyahan sa aming puso at handang tumanggap ng inyong pong salita. Maraming salamat po, and please forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated. Again, good morning po sa lahat. Amen. Dapat nagkape muna kayo. At alam ko po, ay malamig ang panahon, nakakatamad, pero dapat maging masaya tayo na tayo ay natagpuan sa bahay pa ng Panginoon. Amen. At hindi tayo gagawa ng excuse na magla-live stream na lang po kami.
Okay? So, ngayon po ay tutuloy po natin ang ating pong pag-aaral regarding the topic designed on purpose. And again, the very purpose of this lesson is for us to be reminded that we are kept in the mind of God. Kung maalala nyo po, just like what I've said few Sundays ago, ay hindi po tayo nawala sa isip ng Diyos. Amen. Masaya po ba tayo mga kapatid na tayo ay hindi nawawala sa isip ng Diyos? Amen? Di ba, minsan ang tao, pag tayo ay may nakalimutan, sabi ko nga po sa inyo noong nakaraang linggo, may makalimutan ka lang gawin eh. Di ba? May makalimutan ka lang gawin. Grabe na yung asar mo sa sarili mo na to the point that you will not enjoy the day. Bakit? May nakalimutan kang gawin. May nakalimutan kang isang bagay. Kaya nga makikita po natin mga kapatid, yung pagiging, yung makalimot ka lang pagdating sa mga ganong klaseng tagpo ng buhay mo, hindi na magandang naidudulot sa inyo. Di ba? Hindi na magandang naidudulot sa atin. Minsan, sabi ko nga, you will come to a point that you will not enjoy your day. It's because of those things that you forget. Di ba? Lalo na kapag alam mong importante minsan kung kailan patapos na yung araw, ay bigla mo pang maaalala na meron ka palang importanteng gagawin. Masakit sa ulo, mga kapatid, no? At hindi lang yon, kundi talagang minsan, meron kang pakiramdam na hindi kompleto ang araw mo. It's because of those things. Pero salamat na lang sa Panginoon, mga kapatid, na tayo po ay hindi nawawala sa kanyang isip. Hindi niya nakakalimutan na meron pala siyang taong nilikha. Amen. Hindi pala lumalabas sa bibig ng Panginoon yung katagang, ay, may nakalimutan pala akong taong ginawa. Di ba? Isipin niyo po, just try to imagine if God, just for example lang I'm not saying that na ginagawa niya po ito. Just try to imagine, for example, halimbawa kayo makalimutan tayo ng Diyos sa 1 minuto. Di ba? Isipin niyo po yan mga kapatid. Makalimutan ka lang ng Diyos sa 1 minuto, sigurado ko, mahirap na huminga eh. Amen. Di ba? Mahirap na huminga, mahirap na umunat, at higit sa lahat, wala tayo ngayon sa kanyang tahanan. Pero the fact, mga kapatid, na nandito tayo ngayon, nagkita-kita tayo ngayon, nag-i-enjoy tayo ng malamig na panahon. Di ba? Malamig na pa. Huwag tayo magreklamo, mga kapatid, kasi nung tag-init, nagre-reklamo rin tayo. O ngayong umulan, nagre-reklamo, anong gusto nating klaseng weather? Di ba? Ngayon, nag-i-enjoy tayo ng ganitong klaseng panahon, at nag-i-enjoy yung mga estudyanteng walang pasok. Nagpo-post pa, miss na daw nila yung school. Ang galing ah. Miss na daw nila yung school. Tapos pag nag-overtime yung klase, nagre-reklamo. Dismiss na sa actual, may virtual bigla. Di ba? The fact na nag-i-enjoy ka ngayon, mga kapatid, it's because of the reason that God kept you on His mind. Amen? Kaya nga po dito, again, the background of this book, Jeremiah. Nabanggit ko na po ito sa inyo last Sunday, last week na po. Jeremiah is a weeping prophet. He seen the affliction by the wrath of God. No? Nakita niya yung affliction ng tao, nakita niya yung paghihirap ng kapwa niya Israelites. No, nakita niya po yung suffering ng mga tao ng Diyos sa pamamagitan ng kamay ng Diyos. Dahil of course, it's because of the disobedience, it's because of other reasons. They're worshiping idols, they disobey God, and they do things na sa harap ng Diyos ay hindi maganda. Kaya nga lahat yun, mga kapatid, nakita po ni Jeremiah. Kaya nga in fact, in one of the verses or one of the books na pagdating na sinulat ni Jeremiah, which is the book of Lamentations, makikita niyo po dun, mga kapatid, yung pagpapasalamat niya sa katapatan ng Diyos. That it will, yung NDRRMC, yung no, baka kaya natin pa ma-silent yan, no? Yung katapatan ng Diyos, grabe yung pagpapasalamat niya sa katapatan ng Diyos. Sabi niya nga doon, they are new every morning. Bakit po? Alam niyo kung bakit ganun ang nakita ni Jeremiah? It's because of the verse right here.
na mismong galing sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Diyos sa kanya, "For I know the thoughts that I think toward you." Kaya nga sabi po dito ng Biblia, ay minsan nag-iisip tayo ng hindi maganda para sa atin, minsan nag-iisip tayo, ano ba ang tingin ng Diyos? Di ba? Sabi ko nga po kung iisipin natin, the Israelites are the chosen people of God. Chosen. Do we understand the word chosen? Di po ba? Lahat naman tayo nagkakaintindihan po sa salitang chosen. Amen. Pinili. They are chosen people of God. So kung ikaw ay chosen people of God, isipin niyo po ito mga kapatid. You are expecting something na hindi ka na maghihirap. Tama po, mali. Di ba? Kaya nga minsan, pababawin po natin yung ating pong illustration. Di ba, dumarating po sa punto ng pagkakataon, mga kapatid, na minsan nakakapagbitaw tayo ng katagang, akala ko ba kapag anak ka ng Diyos, ganito na ang mangyayari sa'yo? Bakit kung kailan naman ako naging active sa gawain ng Diyos, tsaka naman dumating itong mga problema na ito sa buhay ko? Diba? Bakit po? It's because of the reason, kapag inisip mo kasi na ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos, ikaw ay miyembro ng pamilya ng Diyos, ikaw ay kasama sa tao ng Diyos, minsan ang iniisip natin, gaya po ng preaching ng ating mahal na pastor dito, minsan iniisip na natin na excuse na tayo pagdating sa mga bagay na yon. Diba? Pero nga, maliwanag mga kapatid, as we, from our own testimony, ay masasabi po natin na hindi tayo excuse pagdating sa mga bagay na yon. Pero ang kagandahan lang, bagamat hindi tayo excuse sa mga discouragements, trials, challenges in life, ay ang kagandahan po doon, bagamat hindi tayo excuse doon, mararanasan natin yon, masasabi rin natin na tayo ay nai-spare pagdating sa bagay na yan, it's because of just one thing. We are kept in the mind of God. Sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng mga gulo sa ibabaw ng mundo na ito, we have that peace that passeth all understanding. It's because of one thing. Ang iniisip sa atin ng Diyos is thoughts of peace and not of evil. Diba? Binibigyan tayo mga kapatid ng kasiguraduhan ng Diyos mismo, coming from His very mouth. Ang sabi niya, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Kaya nga po mga kapatid, ito po again, sabi ko nga, sa pamamagitan ng pag-aaral po na ito, mas lalo pa nating makikita kung gaano po nag-i-involve ang Diyos po sa atin. That's why we have testimonies that we are experiencing Him not just only by what the Bible says here and by just preaching of the Word of God, by the teaching of the Word of God, kundi mas lalo po natin siyang nakikilala through our experience. Alam niyo po kung bakit? The very reason why we have that moment in our life na mas nakikilala natin siya through experience, it's because He really involved Himself to us. Kumbaga, iniisip yung point po, mga kapatid, na ang kanyang pag-i-involve sa atin ay hindi lang just through the creation, but also by giving us life and by telling us that we are on His mind. Kaya nga, grabe yung tama sa atin, mga kapatid, nung awiting, "For He was on the cross, I was on His mind." Diba? It's because of the reason, ganyan niya po pinapakita ang involvement niya sa atin. Kaya nga po ngayon, makikita po natin that since we are kept in the mind of God, makikita po natin dito ngayon sa ating pong pag-aaral that the purpose ay makikita natin sa Kanya lamang din. Hindi natin makikita yung purpose, mga kapatid, sa ibang bagay, sa ibabaw ng lupa po na ito, kundi makikita natin ang purpose doon sa naglikha sa atin. Purpose is found in the Maker. Yan po ang tatandaan po natin, mga kapatid. Purpose is found in our Maker, and that is God Himself. Okay? You cannot understand the purpose of creation
kapag tinanong mo mga kapatid kung ano yung mga object ng creation. Di ba? Kapag tinanong mo ang puno, hindi sa'yo sasagot yan. Di ba? Kapag you will never understand na, di ba minsan, pag pumupunta tayo sa mga nagbabakasyon tayo, kapag nagbabakasyon tayo, pupunta tayo sa isang lugar, minsan nakakapagbitaw tayo ng salitang pambira, hindi mo akalain na sa kabila ng gantong lugar ay meron kang matatagpo ang gantong klaseng senaryo. Gantong klaseng scenery, gantong klaseng kagandahan ng nature. Hindi mo inaasahan yan, hindi mo ine-expect yan. Diba? Ngayon, kung gusto mong malaman at for you to understand bakit nagkaroon ng ganyan lugar, huwag mong tanungin yung lugar mismo. Ang pinakamaganda mga kapatid, for us to understand the creation and we as part of the creation, for us to understand our state, brethren, we must ask the Creator. Kung paano, kung gusto, kung pag humarap ka sa salamin bilang isang lalaki, kung gusto maintindihan kung bakit ganyan ang itsura mo, tanungin mo yung naglikha. O sa mga babae, kung bakit ka ganyang kaganda, tanungin mo kung sino yung naglikha. Even David, anong sabi ni David? For I am fearfully and wonderfully made. Sabi ko nga po, yung iba nananatili na lang sa fearfully. Wala nang wonderful. Di ba? O, kung titingnan mo mga kapatid, kidding aside, masasabi natin na hindi lang pinindot ng Diyos yung autopic nung nilikha niya ang tao. We are created in the image and the likeness of God. Therefore, if we want to understand our life itself, we must ask the Creator. Bakit po? It's because of the reason na doon lang natin makikita ang purpose ng ating pong buhay. Di ba? Now, if you have your Bibles, open with me your Bibles in the book of Isaiah, chapter 64. Isaiah chapter number 64. Bago po yung book na ating binabasa, ay yan po muna ang book. Bago mag-Jeremiah, Isaiah muna. Okay? Now, Isaiah chapter number 64. Isaiah chapter number 64, verse number 8. Now, from verse number 8 down to verse number 12, mga kapatid, dito po natin makikita yung work ng kamay ng Diyos. This is all about the work of God's hand. Now, let's read verse number 8. Isaiah chapter number 64, verse number 8. The Bible says, But now, O Lord, Thou art our Father. We are the clay, and Thou art our potter. Now, naintindihan po ba natin mga kapatid yung clay and potter? Okay? Now, dito po hinalintulad tayo sa clay. Okay? And the potter is the maker ng kung ano po ang magiging outcome mula po doon sa clay. Okay? Tuloy po natin para mas maganda po ang ating pong kakalabasan. Sabi po dito ng Bible, But now, O Lord, Thou art our Father. We are the clay, and Thou art potter. And we all are the work of Thy hand. We are all the work of Thy hand. Because, mga kapatid, clay cannot make itself. Alam po ba natin kung ano ang elements ng clay? Saan galing ang clay? Di ba? Saan galing ang clay? Kung iisipin po natin mga kapatid, kung saan galing ang clay, hindi yan makakabuo ng vase. Hindi yan makakabuo ng bowl. Hindi yan makakabuo ng kung ano man yung gusto mong mabuo. You have to involve your hand on it. Alam ko po, merong mga lugar na kung saan makaka-experience kayo ng ganyan. Kami, nila Pastor Hill po, ay na-experience namin yan sa Palawan. Okay, nung kompleto pa po kami. No? Na-experience po namin yan doon. And I know some of you ay naka-experience na po pagdating sa ganyan. Clay cannot make itself. Even nga po, pag nilagay nyo yan doon sa umiikot-ikot na yun kung paano nyo sa imo-mold,
Hindi mo siya pwedeng pabayaan doon kasi magtatalsikan lang yun kung saan-saan lang pupunta yun. Bakit? Kasi yun po ay pagpapahayag that without involving your hand on that, hindi masaserve ng clay ang kanyang purpose. Not until you touch it. Not until you put your hands on it. Gusto mo maging vase yan, maging flower vase yan, i-involve mo ang kamay mo dyan. Gusto mo maging bowl yan, i-involve mo ang kamay mo dyan. Ikaw mismo ang magmumold niyan. Diba? Ganyan po ang concept when making something out of clay. The potter should involve his very hands. Dito po, sabi ni Isaiah po dito, but now, O Lord, Thou art our Father. Alam niyo po mga kapatid, sa unang tagpo pa lang ng verse po na ito, sinabi na po dito yung sovereign authority ng Diyos sa atin. Na sinabi po ni Isaiah po dito, but now, O Lord, Thou art our Father. It speaks about the full authority. Na kung saan dyan pa lamang po, makikita po natin yung point natin that we can see the purpose of our life through the Father itself. Bakit po? Young people, alam nyo yan. At sa mga magulang na nandito, I know you will agree with me. Na kung meron mang mag-iisip ng or nakakaalam ng buhay natin, ay walang iba kundi yung mga magulang. Amen. Young people, amen. O, diba? Dapat sang-ayong kayo dyan. Diba? Kung meron man nag-iisip ng maganda para sa'yo, alam kung saan ka pupunta, yan ang magulang mo. Kaya nga mga kapatid, dito makikita natin, it speaks about the full authority, the sovereign authority, kinilala kaagad ni Isaiah. Sabi niya po dito, but now, O Lord, Thou art our Father, we are the clay. Isaiah is simply telling us mga kapatid na wala kaming magagawa. We are the clay. Ang sabi po ng Bible. And then, ang kasunod, and thou are potter. Nakita niyo po kung paano po yung construction ng verse, mga kapatid, kung paano niya sinabi na that the very purpose ng aming buhay ay nasa iyong kamay. Kaya nga at the end of the verse, ang sabi niya, and we all are the work of thy hand. Ang ibig sabihin po ng work po dyan, it speaks about the product. Ibig sabihin mga kapatid, kung ano po ang kinakalabasan ng buhay po natin ngayon, it's because of the involvement of the hands of our potter. It's because of the involvement. Again, sabi ko nga, gusto mo magkaroon ng flower vase after the clay? Gusto mo magkaroon ng bowl after the clay? Involve mo ang kamay mo. Ngayon po, kung titingnan po natin mga kapatid, kung hindi in-involve ng Diyos ang kamay niya sa atin, wala po tayong papatunguhan. Remember the previous lessons that we have discussed. We are dead in sin. Ibig sabihin mga kapatid, again, without involving the hands of the potter again in our life. Bakit again? Because our life right now is a regenerated life. Amen. We are born again, but lahat po yan ay nagsimula when our potter involved his hands again in our life. Remember, tinanggal ng tao ang kamay ng Diyos. Bakit? When the people, yung tao ay pumili or pinili niyang mapahiwalay sa Diyos. Pinili niya na hindi sumunod at hindi maniwala sa Diyos. When God gave the command way back in the Garden of Eden, sinuway yan ng tao. Hindi sinunod ng tao. Napahiwalay tayo sa Diyos. Nawala ang touch ng Diyos sa atin. Pero mga kapatid, kita nyo naman, pumasok ang John 3:16. Makikita natin na dun pa lang, sabi ko nga po sa inyo, tinan nyo po pagkatapos when man sinned, nung nagkasala ang tao, naapektuhan ang isip ng tao. Kaya nga, sinira ng Diyos sa pamamagitan
ng flood. Remember the story? 'Di ba? Nung kinausap niya si Moses na gumawa ng malaking arko. Noah. Okay, Noah po, si Noah. Sabi ng mga Bible student, okay. Si Noah po, si Noah. Okay, yung gumawa ng unang Titanic. Okay? So makikita po natin mga kapatid, ano po ang sabi ng Diyos? It repented Him that He created man. Bakit? Kasi even on the mind of man, evil thoughts continually. Big sabihin, tuloy-tuloy ang pag-iisip na hindi maganda ng tao na sinira ng Diyos sa pamamagitan ng flood. Pero makikita pa rin natin that God still involved His hands on His creation when Noah found grace in the eyes of the Lord. Diba? Makikita po natin mga kapatid. Kaya nga, from there, nagtuloy-tuloy, ngayon nandito tayo, it's because of just one reason. In-involve ng Diyos ang kanyang kamay sa atin. Kaya nga, yung purpose, mga kapatid, wag po nating hahanapin sa ibabaw ng lupa na ito. Because the purpose, kung bakit nasa-serve ang purpose ng puno ng mangga at nakakapag-produce yan ng mangga, wag mong tanungin yung puno ng mangga. Tanungin mo yung naglikha sa puno ng mangga. Kung bakit po mga kapatid nasa-serve ang purpose ng buhay po natin, it's because nasa Kanya, nasa naglikha ang purpose. And up until to this time, the very good thing about this point, brethren, is that we can see the continuity of God's hand in our life. Ibig sabihin yung pagtutuloy-tuloy, mga kapatid, na pagmumold ng Diyos po sa atin. He didn't even think na tanggalin ang kanyang kamay. Minsan, sinasabi natin that we are already made. Ako, made na ako eh. Ako, tapos na ako pagdating sa ganyang bagay. Marami na ako natutunan pagdating sa ganyan. I am made, kumbaga, kumpleto na ako. Kung ako ang tatanungin mo, no. Alam niyo mga kapatid, kung kailan lang tayo makukumpleto kapag kaharap na natin yung naglikha sa atin. That is the time na masasabi nating we're done. Bakit? Face to face, we can see Him. Doon lang natin masasabi na tayo ay made na, but habang nandito po tayo, sa ibabaw ng lupa po na ito, the good thing to know, lagi dapat sa ating pong buhay is that yung purpose ay makikita mo sa naglikha sa'yo. Kaya nga mga kapatid, huwag nating pahintulutan na ang mundo po na ito ang siyang mag-dictate po sa atin ng ating pong purpose. Yung mga nakaraan mo, hindi yun ang magdi-dictate dapat sa iyo ng purpose. Your expected end, mga kapatid, ay hindi po yan nakatago. Pinapakita na sa iyo ng Diyos ngayon yung iyong expected. Kaya nga may salitang expected eh. Kasi hindi tago. Kaya nga ang sabi po dun sa ating pong verse, in the book of Jeremiah chapter 29 verse 11, to give you an expected end. Ibig sabihin, kung yan ay expected, you know it's coming. Amen. Alam mo na yan ay paparating sa'yo. Kaya nga ang tawag po natin dyan sa expected end, we can see it in our flag, the blessed hope. Bakit po? It's because we are expecting it na mangyayari yan sa buhay natin. Kaya nga hindi siya tinatago ng Diyos sa atin eh. Bakit? For us to be encouraged na that is my expected end. Now, kung yan ang mangyayari sa akin, papahintulutan ko lang na mag-involve yung gumawa sa akin. Papahintulutan ko lang mag-involve yung gumawa sa akin. I will always find the purpose of my life in my Maker. Yan po ang kagandahan po dyan. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, the more na malalaman natin na ang purpose natin sa ating pong buhay ay nasa kamay na naglikha sa atin, the good thing with this is the more naman nating i-involve din ang ating sarili sa pagkakilala po sa Kanya. Lastly, purpose is
is found in our Maker. Now, lastly, pagdating po sa lesson po nating designed on purpose, this is the last. Relationship outranks information. Okay? Relationship, ibig sabihin, dito na po natin makikita sa pamamagitan ng text po na ito, na ating pong binasa, that relationship outranks information. Ibig sabihin, mas matimbang ang ating pong relasyon sa Diyos kaysa sa pagkakilala natin sa Diyos. Naalala niyo po, sinabi dito ng ating mahal na pastor, maraming nakakakilala sa Diyos. We know that, amen? Marami. Ngayon, mga kapatid, hindi na po, I'm not attacking any religion here, but makikita mo, lahat ngayon nagpapakilalang Kristiyano. Dati, ang pagpapakilala ng tao, ako, again, I'm not attacking any religion, pero dati ang pagkakakilala, ang tao ay nagpakilala, ako kasi Catholic kasi ako eh. Ako kasi INC kasi ako eh. Ako kasi ganito kasi ako eh. Jehovah's Witnesses ako eh. Ganitong klaseng sect ng religion meron ako eh. Ganyan dati magpakilala ang tao. Familiar? Amen? Pero ngayon, tanungin mo mga kapatid, lahat yan magsasabing isang word lang. Kristiyano rin ako eh. Christian din ako. It's because of the reason they thought that when they make themselves a Christian, ang akala lang nila, ang nasa isip lang nila, pag sinabi nilang Kristiyano ko, kilala ko ang Diyos. Kilala ko ang Diyos. Pero yung words na kilala ko ang Diyos, hindi po yun lang nagsasabi na kilala mo siya, ang Diyos. Kundi pag sinabi mong kilala mo ang Diyos, may relasyon ka sa Diyos. You have something going on with your life with Him. Yun po, kaya nga po sinabi ko nga po sa inyo that yung relationship dapat ay mas matimbang kaysa sa information mo patungkol sa Diyos. Kasi madali lang po makakuha ng information patungkol sa Diyos. Pero there is only one way for you to make a relationship with God. Diba? Maraming nagsasabi, diba? Sabi nga, mismong Panginoong Jesucristo na nagsasabi, you call me Lord, pero hindi nyo naman ginagawa yung mga bagay na para sa akin. You call me Lord, pero ito ang ginagawa nyo. Diba? Ganyan din po sa atin mga kapatid. Kasi knowing facts about God will inform your mind, and that is very true. Knowing facts about God will inform your mind, but knowing God Himself will transform your life. Ulitin ko po, knowing facts about God will inform your mind. But knowing God Himself will transform your life. Maraming nakakakilala sa Diyos, okay, maganda. Kilala mo ang Diyos, kilala mo ang Diyos. Pero, yung makilala mo ng husto ang Diyos, ay yan ang magiging dahilan ng pag-transform ng buhay mo. Kaya nga po mga kapatid, in the book of Philippians chapter 3 verse number 10, which is the key text or the main text ng ating pong tema ngayong pong taon po na itong that I may know Him, Apostle Paul said, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Makikita niyo po dito mga kapatid, ang nagsasalita po dyan ay si Apostle Paul, a man who possessed more religious knowledge than anyone else. Pag-usapang religious knowledge mga kapatid, hindi tayo uubra kay Apostle Paul. Alam ni Apostle Paul ang paikot-ikot sa relihiyon. Kaya nga walang laban sa kanya yung mga Baptist eh. Walang laban sa kanya yung mga nagpapakilalang Kristiyano during that time. Kaya nga hindi umubra si Stephen eh. Kaya nga siya yung huling signatory para si Stephen ay maparusahan sa plaza. Diba? Alam niya eh. Alam niya ang pasikot-sikot when it comes to religion. Pero mga kapatid, makikita po natin dito that when Saul became Paul, ibig sabihin nung na-convert siya, mga kapatid, nung siya po ay naligtas,
Hindi siya nanalangin for more information about God. Hindi siya nanalangin for more information about God, but his sole prayer is that I may know Him. Yaan yung kanyang pinaka-prayer, that I may know Him. Because of the reason Apostle Paul believes that information can just inform your mind. Information can just inform your mind, but only intimacy can transform your heart. Ibig sabihin, yung makilala mo ang Diyos, that is a good thing. Pero pag ikaw ay magkaroon na ng relasyon sa Diyos, that is a better thing. Yung makilala mo ang Diyos, malaman mong may Diyos, okay yan. Maganda yan. Pero yung malaman mo na yung magkaroon ka ng relasyon sa Diyos, magkaroon ka ng intimacy sa Diyos, that is the most beautiful thing na pwedeng mangyari po sa ating pong buhay. God, mga kapatid, tandaan po natin that God is not looking for a Christian na kung saan pag-aaralan lang siya in a distant way. Ibig sabihin, hindi po naghahanap ang Diyos ng isang Kristiyano na aalamin lang siya sa pamamagitan ng pag-aaral. Kundi, mga kapatid, He is looking for a Christian who draw his heart near to Him. Ibig sabihin, naghahanap ang Diyos ng isang Kristiyano na inilalapit niya ang kanyang puso palapit sa Diyos. Mga kapatid, ang religion, tandaan po natin, religion is always satisfied with accurate information. Kaya nga po dito sa ating pong simbahan, although we are on a Baptist church, para po sa amin pong mga bisita, but we can boldly say this to you. In fact, yung mga nag-imbita po sa inyo dito, yung mga nag-share sa inyo ng gospel, sinasabi nila, bagamat kami ay Baptist, the only reason why we are bringing you here in church, it's not because primarily to make you a Baptist. No, that's not the reason. Dahil kaya po naming sabihin dito ng malaya that we invited you here not because of religion, but because of education. Kapag nalaman kasi natin, mga kapatid, na merong Diyos, mas lalo tayong matututo na magkaroon ng relasyon sa Diyos. At pag tayo po ay nagkaroon na ng relasyon sa Diyos, doon natin ngayon makikita kung ano ang kayang gawin ng Diyos. At kapag nakita na natin kung ano ang kayang gawin ng Diyos, sino pa ang lalayo sa Diyos? Kaya nga sabi ko po sa inyo, kung religion lang ang habol natin, okay na yan sa information. Tingnan nyo, mga young people, yung mga iniidolo nyong players ng basketball, iniidolo nyo yung mga atleta ngayon na nagpapakilalang Kristiyano, okay na sa kanila yung magkaroon sila ng praise and worship sa loob ng bahay. Hindi na nila iniisip kung gaano kahalaga ang magkaroon ng simbahan. They don't mind it at all. Bakit? It's because ang alam lang nila sa kanilang sarili, kilala nila ang Diyos. But the truth of the matter is, hindi lang po nagtatapos ang ating buhay sa pagkakilala natin sa Diyos, kundi sa ating relasyon sa Diyos. Yan po ang pinakamaganda nating tandaan. Kaya nga, all in all, mga kapatid, dito po sa pag-aaral po nating designed on purpose, makikita po natin that everything na ginagawa po ng Diyos para sa atin ay para sa ating ikabubuti. Kaya nga, this should push us to involve ourselves more in knowing Him in our life. Huwag ka lang magtatapos sa, okay, thoughts of peace ang iniisip sa akin ng Diyos. Not of evil. Bibigyan niya ako ng expected end. Maganda. Ang pinakamagandang outcome po dapat ng ating pinag-aaralan lagi is that ma-push tayo na mas lalo tayong magkaroon ng urgency to know Him more in our life. Amen? I hope I've been a blessing this morning. Tayo po lahat ay magsitayo at tayo po ay manalangin. Pasalamatan po natin ang Diyos
sa natapos po nating Sunday School lesson. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa natapos po naming lesson, O Diyos. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Salamat po sa kadakilaan niyo po sa aming pong buhay. Salamat po, O Diyos, for allowing us na muli pong tumatak sa aming pong isipan na kayo po ang may hawak ng aming pong buhay at ang dapat na mas matimbang po sa amin ngayon ay ang aming relasyon sa iyo at hindi lang ang aming pagkakilala sa iyo. Oh God, please continue to help each and every one of us here na nakapakinig ng lesson po na ito, na patuloy po namin itong ilagay sa aming pong puso at isipan upang sa gayon, Panginoon, hindi po namin makalimutan that in every day of our life, Panginoon, ay magkaroon kami ng urgency to know you more. Just like what the Apostle Paul said, Panginoon, hindi lang po dapat kami manghihingi ng information about you, kundi magsisik po kami, Panginoon, ng time na mas lalo pa kaming mapapalapit po, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat po sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Please continue to bless the remaining part of our service this morning, and may your name be continually lifted up in the midst of us. Please forgive us from all of our sins. Bless our singing, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.